RH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nananatiling nasa kontrol ng Pilipinas ang Sandy Cay, taliwas sa report ng Chinese state media na naagaw na ng Beijing ang kontrol sa maliit na sandbank malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ikiniit ni Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council na ang peking pag-aangkin ng China sa Sandy Cay ay bahagi ng gray zone operations nito sa layuning dominahin ang information space. Sinabi ni Malaya na ang fake news ay para sa interes ng People's Republic of China at ginagamit nito ang information space para takutin at iharas ang Pilipinas. Tinawag pa ng opisyal ang Sandy Cay report na isang made up o gawang kwento na irresponsable na ipinakalat dahil mismo ang isang team mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group ay nagsagawa ng pagbisita sa lugar noong linggo at itinanggi nila na ito'y nasa kontrol na ng China. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo? Mga kapuso, mga kapamilya, mga kabarkada, mga trolls, mga bashers. Gising na ba kayo? Pecha de peligro ngayon ha, pasweldo na ha. Ubusan na ba kayo ng sweldo? 29 na. 29. Meron pang bukas. May bukas pa. Konting-konti na lang. Konting tiis na. Tulog na lang. Sweldo na ulit. Oo. At magandang umaga rin kay Attorney Harry Roque. Nasaan ba si Attorney Harry Roque? Attorney Harry Roque, kinasuhan ka lang ng DOJ. Matindi yung kaso kay Attorney Harry Roque eh. Ano bang kaso? Human trafficking eh. Non-bailable. Human trafficking? Oo. Bakit? Ano bang may mga tinatangay ba sa abroad si Secretary Harry Roque? Kasama siya kumbatsero doon sa mahigit na 40 iba pa. Na may kinalaman to sa Pogo eh. Yung naalala mo yung sa Porac, Pampanga na siya yung tumayo pang abogado sa isang kumpanya dyan. So si Attorney Harry Roque at pati na yung sikat na to dati sa Lucky South 99. Lucky South 99. Yung
yung na-involve na to sa naalala mo yung Napoles scam, Dennis Cunanan. Dennis Cunanan. At mga Chinese kinasuhan po ng Department of Justice sa husgado. Human trafficking. At kasama doon si attorney. Si attorney. Yung bang kaso ng human trafficking, gaano ba kabigat yun? At kaya ba nating bit-bitin pauwi ng Pilipinas ang isang may kaso ng human trafficking? Pwede, kumbatsero, sa pamamagitan ng extradition treaty. Yun ay pwede. Kung palibel-libel lang, sabi nga ni NBI Director Jimmy Santiago, sasabihin lang nung bansang kinaroroonan. Halimbawa ni Attorney Harry, hindi, wala yan. Wala naman sa amin yan pero yung human trafficking, nako, mamigat yan. kunyan pang buong mundo. Kaya lang ngayon di ba, umaapila na ng nagsisik ng asylum. Ng asylum si Attorney Harry Roque dyan sa Netherlands. Yes. Kahit na hindi siya nananatili siya ron, nung una nilalakad niya na siya ay maging abogado ni Pangulong Digong. Nung hindi siya isama sa legal team, paano yun? Anong magiging reason for his stay? His stay in The Hague, kasi may Netherlands. normally kung batsero, may specific period na pwede kang manatili sa isang bansa. Kaya nga ang ginagawa ng ibang mga kababayan natin, halimbawa sa mga OFW na TNT. Alam nilang wala naman silang working visa pero nakakapagtrabaho sa isang lugar. Ang gagawin, umi-exit muna. Exit muna, isang araw lang. Kunwari, halimbawa, diretsuhin na natin yung lugar. Halimbawa, sa Malaysia, may mga kababayan tayong TNT dyan Okay. Pagkatapos ng, say, 3 months, nakapagtrabaho sila doon, lalabas. Lalabas, pupunta halimbawa ng Singapore o pupunta ng Indonesia. Tapos babalik ulit. Another 3 months uli yun. Ganun ang nangyayari. Pero si Attorney Harry Roque, ganun kaya ang ginagawa mula nung siya umalis ng Pilipinas. May mga iba't ibang ahensya ng gobyerno kung batsero na nagbiyahe nitong mga nakakaraang araw papunta dyan sa Palawan at ilang lugar dito sa Mindanao. Tinitingnan yung kanilang mga nagiging ruta, yung dinadaanan ng human trafficking, papunta ng Malaysia at kung sa iba pang mga lugar. May iba't ibang ahensya, may taga Foreign Affairs, may mga taga Department of Migrant Workers, may galing sa Department of Justice. Parang hindi sinama immigration. Sama immigration. Akala ko hindi sinama immigration. Under kasi 'di ba ng Department of Justice ang immigration at andun sila. Minsan nga alamin natin natuntun kaya nila yung dinaanan ni Alice Guo, Harry Roque, at sino pa? Kung sino-sino pa. Yung mga matagumpay na nakatatakas sa kamay ng batas ng Pilipinas. Hirap kasi, ulitin lang natin, ang Pilipinas po ay napakatindi po ng ating coastline, napakahaba. Napakahaba, isa yata sa pinakamahabang bahagi ng tubigan sa buong mundo. Pero hanggang ngayon tuloy ay wala ni isang makapagsabi ng si Secretary Roque dumaan dito sa amin walang ganon. Walang makapagturo. Kaya ang dating tuloy sabi ni Secretary para si Leonardo DiCaprio na catch me if you can. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Nakaboto na ba ang mga media men? Simula na ba? Oo, may nag-umpisa na kahapon ang local absentee voting. Yung mga media men na nagpa-register, hindi mo naman pwedeng sabihin, media man ako pwede akong bumoto. So hindi basta-basta pwedeng pumasok ka na lang doon. Boboto ako. Bakit? Media ako. Asan ang ID mo? Ito. Laki ng ID.
Ang iba pang mga qualified na nagpa-register ay mga pulis, mga sundalo, mga teachers. Ayun. Kaya mainam naman at may ganito kong batsero. Kasi marami po, matatawa kayo sa mga media man eh. Mga media man, mga komentarista, mga kitang araw-araw ay nagsasabing ipaglaban natin ang ating karapatan. Bumoto tayo. Bumoto Gamitin tayo. natin ang ating karapatan. Dito lamang nagkakapantay-pantay ang lahat. Ito ang great equalizer. Sasabihin pa ng mga media man. Pero tanongin mo, nakaboto ka na ba mula nung naging report? Hindi nga eh. Bakit di ka nakakaboto? Coverage. Coverage. Naka-duty ako nung pagka-election. Ang mga ganung-ganung mga palusot. Hindi po ba mga kababayan, kaya nagkaroon po ng local absentee voting na yung pong mga nag-duty kapag ka po araw ng eleksyon ay makakaboto ahead of the election. Hindi nga lang makakaboto yan ng local candidates tulad ng halimbawa mayor o governor sa overseas. Sa overseas. Pero yung bang itong makakaboto ba sila? Kung nandito sila sa lugar nila, sa San Juan. Oo. Tanungan natin kay kung sa San Juan, taga San Juan ako sa San Juan daw yung COMELEC office na pwedeng magbumoto. Hindi ba pwedeng makaboto na rin sa local? Yun ang problema. Parang hindi yata kasama. Pero si Chairman George Garcia, na total nabanggit mo na rin lang ang COMELEC. Oy, congratulations Ang taas ni Chairman George Garcia dito sa pinakahuling survey tungkol sa performance ng mga government agencies. Itong sa bahagi ng mga constitutional commissions, ang COMELEC emerged as the surprise front runner. Sa ilalim daw po ng pangunguna ni COMELEC Chairman ni Chairman George Garcia sa performance at meron itong 51.5% satisfaction ratings. Ano bang survey group yan? At meron siyang 85% awareness rating. Napaka-visible naman talaga ni Chairman. Pambira. Ngayon nga lang ako nakakita ng chairman ng COMELEC, Kumbachero, na tulog pa ang lahat, nagpapa-interview na siya kay Angelo Palmones. Kaya nga, kanina lang, alas 5. Tapos yung boses niya, gising na. Hindi katulad na ibang, hello. Yung bang, may imagine mo. Tatanungin ni Angelo, kumusta po? Marami siya, binigyan niyo akong pagkakataon, makausap. Oo nga, hello. Mabuti nga, nag-ausap parang i-imaginein mong nakahiga pa sa kama, nakataas pa yung paa sa dingding ng pader pader niyang gano'n. Kung lalaki yun. Kung babae yung interview. Panginoon kong buhay ito. Ahanga ka rin sa ibang nagpapa-interview alas 4 na medya ng madaling araw. Pero si Chairman George Garcia, pag in-interview ng madaling araw, parang alas 2 pa gising na. Gising na. Ano oras kaya natutulog yung mamang yan? Baka para siyang balita. Yung balita kasi, hindi natutulog ang balita. Ito ang survey ay ginawa ng, tingnan mo, ito yung gumagawa ng chocolate. Bakit? Tangerine. Tangerine. Alam niyo po, ang chocolate po galing po sa Quezon kay Doktora Helen Tan. Ay binigyan po nila ng pagkakataon ng mga magsasaka na magtanim ng kakao sa ilalim ng mga niyugan. Niyog. At kanila pong kinuha ang mga binhi mula po sa Davao. Kaya kung kayo galing sa ibang bansa, wag na kayong bumili ng imported chocolate dyan. Dito na lang kayo bumili. At kung kayo naman pupunta sa ibang bansa, magbaon po kayo ng chocolate galing sa Pilipinas. Ayan. Tangerine. Hindi, Tangerine pala ito, kumbachero. Tangerine. Gumagawa na rin pala ng survey ang at nagsinorvey nito hindi lang ang constitutional commissions, pati ang iba't ibang mga government offices, pati branches of government. At ang pinakamataas daw dito sa among top performing government agency ay itong House of Representatives. What?
Kung totoo ito, kauna-unahan po ito. Mula ho nang maimbento ang Kongreso, sa mga nakikinig at nanonood sa atin, mula ho nang maimbento ang Kongreso, ito laging may pinakamababang ratings. Lalo na kung pag-uusapan doon sa 3 branches of government. Dito, hindi lang sa 3 branches ito, kumbatsero, pati iba pang mga government agencies. 55.5% satisfaction rating. At ito'y nabansagan na top performing government agency. Matindi pala yan. Itong House of Representatives, sa ilalim po ni Speaker Martin Romualdez, ang pinaka nagtulak daw dito para mapuri ng gusto. Maging top performing government agency. Yung AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita. Ganun. Yung madalas natin pag-usapan kumbatsero na sa among the dole-outs o doon sa mga ayuda na ibinibigay, ito yung medyo napapabura natin dahil ito yung nagtatrabaho ito mga to yung mga beneficiaries nito nagtatrabaho kapos nga lang ang kita, kailangan ng ayuda, kailangan ng dagdag. Yan yung binabanggit natin na nagtatampo tuloy yung mga nagtatrabaho Sila na kumakayod ay hindi nakakaayuda. Yung iba namang pataas-taas lang ng paa, paista-standby, sila ay nakakaayuda. Kaya nung itong akap na to, kung magiging tama lang ang distribution, kung magiging tama na hindi parang lang, hindi yung para sa eleksyon o para sa o yung pinipitik pa nung iba. Ayayari pa maganda pa. Gaya ng binabanggit namin ni Kumbatsero dito, may mga programa na maganda, wag lang lilikutin. Wag lang lilikutin. Ng mga makakati ang malilikot ang kamay. At ito pong akap na to, hindi totoo po yung sinasabi ng marami, hindi po ito pera ni congressman. Hindi ho yan. Hindi po ito pera ni senador, hindi rin po pera ng kung sino-sinong politiko, kundi pera din po ito ng tao. Yan. Tonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2 por 2. Ngayon pa natin ang survey ng iba pang mga survey firms. Ngayong papalapit na po ang eleksyon. So ang binasa po ni Kumbatsero ay ito pong Noli Me Tangere ang nag-survey. Ang susunod po ay filibusterismo naman. Ito hindi mga kandidato, hindi mga politiko yung sinurvey, kundi mga government agencies. Ayun. Oras mo natin, Achi, Mr. Jerome Tang, Lakyam Jap Dihun, 6:22 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Para di madaling Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, Department of Agriculture, uumpisahan na rin ang 20 pesos per kilong bigas sa mga Kadiwa Center. Kamara nakakuha ng pinakamataas na rating sa mga sangay ng gobyerno sa isang survey. Higit pisong taas presyo sa gasolina, umarangkada na. 75% ng mga botanteng Pilipino iboboto ang kandidato na inilalaban ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Conclave sa pagpili ng bagong Papa sa Roma itinakda na sa Mayo 7. At PNP blanco pa rin sa motibo ng pamamaslang sa isang party list nominee sa Maynila.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry ba? Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita, ACS Good News. Iarangkada na rin ng Department of Agriculture ang 20 pesos kada kilong bigas sa mga Kadiwa Center simula sa Biyernes, Mayo 2. Ito ay bukod pa sa ibebentang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas simula sa Mayo 1, araw ng paggawa. Ay kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, ang ibebenta nilang dekalidad na bigas. Dekalidad na bigas sa Kadiwa stores ay para lamang sa vulnerable sector gaya ng indigents, senior citizens, solo parents at PWD. Sinabi ni Laurel na ang bawat beneficiary ay maaaring makabili na hanggang 30 kilos na bigas kada buwan. Sa pagbibigay ng ayuda, nakatanggap ang House of Representatives sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez ng pinakamataas na performance rating sa mga sangay ng gobyerno sa bansa batay sa resulta ng bagong survey ng Tangeray. Binigyan ng mga respondent ang Kamara ng satisfaction rating na 55.5% bilang top performing government agency. Ayon sa Tangeray, ang agresibong pagsusulong ng Kamara sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program ang nagpalakas ng popularidad nito, lalo na sa panahong nananatiling mataas ang public frustration sa inflation at kawalan ng seguridad sa trabaho. Ang non-commissioned survey ay sinagawa ng Tangeray mula April 21 hanggang 22 ngayong taon na nilahukan ng 2,000 respondents. Nakakuha naman ang Senado ng 44.74% satisfaction rating, samantala nakatanggap ang Executive Department ng Executive Branch ng 49.41% satisfaction rating sa kabila ng standout performance ng ilang miyembro ng gabinete. Kabilang naman sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng gabinete, eto ay sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, 59%. DepEd, Department of Education Secretary Sani Angara, 58%. Yung si Secretary Sani Angara, tahimik lang yan, ano? Tahimik na kayod nagtatrabaho. Lang ng kayod, ano? Makikita mo yung mga ginagawa nila, pati mga tie-ups sa iba-ibang mga non-government organizations. Ayan, talaga. At si pumapangatlo ay si DOTR Secretary. Kauupo pa lang nito. Pero andyan na kaagad, 57%. Nakaranas naman ng matinding dagok si Vice President Sara Duterte nang makakuha ng ang tanggapan nito o ang Office of the Vice President ng pinakamababang satisfaction rating na 43.5%. Alas 6:31 na ng umaga, umarangkada na ang taas presyo sa produktong petrolyo. Tumaas po kaninang alas 6 na umaga ng 1.35 ang bawat litro ng gasolina, 80 sentimos sa diesel, habang 70 sentimos sa gas. Ang panibagong oil price hike ay may paliwanag. Ito daw po ay ay bunsod ng panibagong sanctions na ipinataw ng Amerika sa Iran Oil Shipping Network at ang biglang bagsak ng stockpile ng US crude. Alas 6:32 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Gising na ba kamo? Mayorya o 75% ng mga Pilipino ang mas nais ang kandidatong ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang lumabas sa resulta ng Social Weather Station Survey nitong Abril. Gayunman, mas mababa ito ng 3% kumpara sa 78% na naitala noong Pebrero. Sa survey, karamihan sa mga Pilipinong hindi naniniwalang dapat naigit ang Pilipinas. Ang karapatan nito sa West Philippine Sea ay mula sa Class E na may 41%, sumunod ang Class ABC 28 at Class D na may 24. Isinagawa na turang survey April 11 hanggang 14 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents. Alas 6:33 na ng umaga. Naimbaga bigat kada kayo amin na po. Wag rin gayon. Gising na.
Itinakda sa Mayo 7 ang conclave ng mga Roman Catholic Cardinal para sa pagpili ng bagong Papa sa Roma kapalit ng yumaong si Pope Francis. Sa ulat ng Vatican, napagdesisyonan ng mga kardinal ang petsa matapos ang ikalima nilang General Congregation. Isasagawa ang conclave sa Vatican Sistine Chapel na mananatiling nakasarado hanggang sa may mapili ng ika-267 Papa sa Roma. Blanco pa rin ang pulisya sa motibo ng pamamaril sa isang party list nominee sa Sampaloc, Maynila. Naganap ang pamamaril kagabi sa biktimang si Linensky Bacud, third nominee ng Bombero ng Pilipinas party list. Ito'y nangyari po sa harap mismo ng kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila. Sa kuha ng CCTV, nasa Santa Teresita Street, kanto ng P. Guevara, ang biktima kasamang iba pang individual nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo sakay ang dalawang hindi pa nakilalang suspect. Ayun yung video. Bumaba ang backrider ng motor na may bitbit na baril. Kumaripas naman ang takbo ang mga kasamahan ni Bacud, ngunit hindi nakatakbo ang biktima. Ayun Ayun. Siya yung may tama. Sa video tila nakikiusap pa sa gunman si Bacud na huwag siyang barilin, pero tinuluyan pa rin ito. Sinubukan namang rumesponde ng isang pulis na nakipagpalitan ng putok sa mga sospek, ngunit tuluyang nakatakas ang mga ito. May follow-up report po si RH29 Boy Gonzales. Come in, Boy! Anthony, Jerry, bumuo na ng ang Manila Police District Special Investigation Task Force Group, Task Group SITG na tututok sa investigasyon sa nangyaring pagpaslang sa biktima si Linensky Bacud, third nominee ng ang bumbero ng Pilipinas Party List at dati sa barangay chairman sa naturang lugar. Inaalam na ng MPD ang posibleng anggulo na sanginang insidente ng pagbabarilin sa kabanan Santa Teresita Street, kanto lamang to ng P. Guevara sa Sampaloc. Batay sa inisyal na investigasyon, nakatayo si Bacud kasama ang iba pang mga individual na biglang sumulpot ang isang nakamotorsiklo lulan. Ang dalawang di pa nakilalang mga suspect, bumaba ang rider ng motor at saka walang habas na pinagbabaril ang biktima. Sinubukan ng mga rumesponde ang isang pulis na nakatira sa lugar at nakipagpalitan ng putok sa mga suspect. Nakatakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo papuntang Lacson Avenue at hindi na nahabol pa. Sinubukan pagdalhin sa USC Hospital ang biktima at ang sugutang pulis. Ngunit nasawi na itong si Bacud matapos na magtamo ng napakaraming tama ng bala ng baril. Anong oras nangyari ito, Boy? Maliwanag pa Maliwanag Sabi kasi dito sa kagabi. Pero maliwanag pa. Ng hapon. Maliwanag pa, mataas pa ang araw niyan. May araw pa at itong lugar, Jerry, ay galing ako ngayon dito, pero wala nang nakikipag-usap na kahit sino sa mga miyembro ng media, yung mga taga ron. Yung pinangyarihan ng pamamaril, may mga kandilang inilagay ang mga kaibigan, pamilya, itong natural si Bacud. Parang nilapitan. Tsaka mukhang tinadtad ng bala, no? Oo, at yun hindi lang natin makita yung bang gunman, may balot ba mo ka? Naka-helmet. 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 Nagsagawa na ng backtracking ang NPD at nagkakuha ng CCTV na dinaanan dito sa lugar at para mahuli at maaresto itong nakabulagta, nakahiga na, mukhang nakikiusap. Inubos yung bala. Tapos tumakbo yung suspect, tapos nadaanan niya yung isang yung naka-short na pulis. Nakipagputukan doon. Tinamaan. Tagaroon lang yung pulis may tama yung pulis? Sa Binti raw. Sa Binti. Ayun, kaya pala ganun. Sa hospital. Okay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6:38 ng umaga, magbabalik po ang
ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Playtime for all. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, matikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:42 ng umaga, kumusta na mga kandidato natin? Naglalagay ba kayo ng sunblock? Aba, Magaganda pa ba mga kutis nyo? Mga mistiso na ba kayo? Kahit pa maitim na kayo, maglagay pa rin. Yung iba kasi ayaw na. Hindi, mati naman na ako maitim. Hindi, kailangan ng sunblock. Delikado yan. Oo, importante ang mga ipinapahid-pahid. Kahit minsan malagkit. Oo. Kung kailangan nyo ng mahusay, yung sigurado, di kalidad na sunblock, PM is the key. Ayun. Nagbebenta pala. Oo, kasi yung mga kandidato natin yun, kung saan nakakarating. Halimbawa, ito si Makati Mayor Abby Better Binay. Andun pala siya sa napakainit na Jensen. Nako. Napunta ka na ba sa Jensen? Oo, napunta na ako grabe dyan, ang init dyan. Nangangayo nga mga tuna dyan eh. Kahit hindi summer, mainit dyan sa lugar na yan. Grabe init dyan sa... nagpunta rin pala sa Jensen at sa Sarangani Province itong si Abby Better Binay at doon ay nakipag meet and greet siya at inendorso na ng mga local leaders sa lalawigan at sa lungsod. Sinuportahan daw po si Abby Better Binay ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao, Jensen Mayor Lorelai Pacquiao at Councilor Bobby Pacquiao. Pinakyaw na pala ng mga Pacquiao itong lugar na ito. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Mayor Abby Better Binay ang kanyang mga plataforma at mga batas na nais niya isulong, kabilang na ang libreng gamot sa mga senior citizens. Ayun, ayos. Alas 6:44 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Muling namayagpag naman ang 106 Trabaho Party List sa survey na isinagawa ng WR numero, kung saan lalo pang tumaas ang ranggo nito sa ikatlong pwesto sa Metro Manila. Ito na rin ang pinakamataas na ranggo ng 106 Trabaho Party List sa mga survey na isinagawa ng WR numero. Sa isa pang survey na isinagawa nito noong March 31 hanggang April 7, ay umangat sa ikalabintatlong pwesto ang 106 Trabaho Party List. Mula sa ikalimampung pwesto nito. Pangunahing layunin ng 106 Trabaho Party List na isulong ang karapatan ng mga manggagawa sa paglaban sa mga tamang pasahod, pagbibigay ng sapat na benepisyo at mabigyan ng patas na oportunidad ang bawat isa. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng 106 Trabaho Party List sa iba't ibang lugar sa bansa upang ilatag ang kanilang plataforma. Ayos, pag hindi nyo pa natandaan yan Ewan ko na lang sa inyo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. 6:46 ng umaga. Babalik po kami. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH! Pinagtibay na po ng House of Representatives
ang panukalang batas na payagan ng makaboto ng mas maaga, parang absentee voting, kumbatsero, ang mga matatanda, Ayan, ang mga senior citizen, para hindi na sila sumasabay pa dito sa mga iba pang mga kababayan nating bumoboto sa election day. Malaking malaking tulong yan. Ano yan, basta't umabot na ng 60. Pag senior citizen, no? Kasi yung ibang mga kahit senior, walang dinaramdam. Ang dami kong kilala kong batsero na senior citizen na kasi pero ang lakas pa rin eh. parang batang 40 anyos lang. Maraming ganun kumbatsero, maalaga sa katawan. Pero meron namang iba, 40 anyos pa lang, mukhang senior citizen na. Sabi niya natin, ang totoong senior citizen, na-miss natin ito. Na-miss natin si Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Kuyang, Kong Ompong, magandang morning! Magandang umaga po sa inyong mga kuyang ko. Meron din sa ating mga senior citizens na nakikinig ngayon at nanonood sa inyong programa. Opo, tama po ba? Nakapasa na sa House? Naging batas po ba yan? Opo, nakapasa sa Kongreso. Ang nakakalungkot ay hindi binigyan ng pansin ng Senado. Ito po ay dalawang taon na pong nakabimbin sa Kongreso. Hindi po umusad. Hindi natin malaman. Sa Senado po. May 2023, nasa Senado na po yan. At yan po ay hindi naging batas. Bakit po hindi naging batas? Wala bang counterpart bill sa Senado? Well, kung kahit po walang counterpart, sa tagal po ng panahon na 2 taon nakabinbin sa kanila ay hindi umusad. Saan committee po yan? Saan committee sa Senado yan? Yung pong nakakasakop sa mga senior citizens, Committee on Social Services. Sino ba ang Committee on Social Services? Di ba chairman yan? Ayoko na pong sabihin, baka mamaya sabihin, pinipersonal ko siya, nitirahan ko siya dahil siya po ay re-electionist. Ano ho ba ang laman nung panukalang batas na ito, yung detalye? Ito po ay nagbibigay, ang layunin po nito ay nagbibigay ng karapatan sa mga senior citizens na bumoto 1 linggo bago ang nakatakdang halalan. Yan po ay napakalaking ginhawa para sa ating mga senior citizens at sigurado kung maraming senior citizens na makakaboto. Pero ipinagkait po ang karapatan, ang kalayaan naming mga senior citizens na ipinaglalaban natin. Malaking ginhawa po yan. Hindi lang po sa ating senior citizens. Malaking pati ginhawa sa iba. po yan. Mababawasan ang COMELEC po. Malaking ginhawa sa kanila. Yung congestion sa election day mababawasan. Paano yan kung sa proposal ninyo kung Ompong 1 linggo o 1 araw lang yon o buong 7 days before the election day? Well, siguro po, lalabas doon. Kung naging batas, lalabas sa implementing rules and regulations. Pero ang importante nga po kasi, yung maging batas, yung man lang ating pinaghihirapan sa mababang kapulungan, sa lower house. Nakumbidan niyo po ba ang COMELEC nung ito'y tinatalakay ninyo at ano bang input nila? Opo, malaki pasasalamat po nila sa akin. Naglumapit sila, sabi niya, Kong, maraming salamat, malaking ginhawa sa amin to. Hindi na namin masyadong iintindihin ang mga senior citizens pagdating ng halalan. Tingnan mo na yun. Kita niyo ron. Hindi. Ang committee sa Senado ba ay Committee on Social Justice, Welfare and Services. O Social Services. Social Services. Hinahanap ko tuloy kung sino yung chairman Mother, pakihanap mo nga kung sino yung chairman ng Committee on Social Services ng Senado.
Kasi ang ganda nito, ewan ko, wala naman, may pagtatalunan ba dyan? Tsaka dun sa punto nga, kaya ako tinatanong yung sa COMELEC, baka mahihirapan ng COMELEC na magsagawa ng ganon. Kung sa kanila welcome at sabi pa sa inyo malaking tulong sa kanila, sa COMELEC, ito, Kong Ompong? Malaking tulong po. Malaking tulong po sa kanila. Yun ang sinabi ng mga commissioners na umattend doon sa ating hearing. Tingnan nyo na. At ako'y nagpapasalamat po sa COMELEC. Ito, ginawa nila ng pagkakataon ang mga senior citizens makaboto alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para po malamig ang panahon. Kaya nga nakaiwas doon sa congestion. So, nung po siya ay aking kinausap, ang sabi po niya, gusto ng mga senior citizens bumoto, mag-participate sa araw ng eleksyon. Okay po yun, tama, pabor po ako ron. Pero yun sa aking pong opinion, pwede naman pong optional. Yung gustong bumoto ng maaga, bumoto. Yung gustong mag-participate sa araw na eleksyon, doon sila bumoto. Si Senator Amy ho ba nakausap ninyo? Yan po sinasabi ko na kinausap ko. Social Services Committee. Si Senator Amy. Senator Amy ang chairman nun. Kinausap ko po siya noon. Sa Malacanang, nagkita kami. Ako kinausap ko ako sa kanya. Nakiusap ako sa kanya. Ang sabi niya, hindi po pwede dahil gusto mag-participate ng mga senior citizens sa araw na eleksyon. Paano po yung gusto makaboto ng maaga? Hindi, saka aking pinagkukunan. Ini-encourage nga natin. Dalawang taon po na nakapending sa kanya committee. So, kay Senator Amy, sana sa susunod mabigyan ng tsansa. Sana naman. Ang gandang, ang laki-laking kaluwagan. Gaano po ba, nabilang nyo na po ba kung gaano karami senior citizen sa Pilipinas? More or less po, ngayon po, nasa 13 million, pero hindi naman lahat na nakakaboto. Kasi natin 8 to 10 million yung nakakaboto. Malaking bagay po yun. Kung so-serve... ay walang, at yan po, mga kuyang ko, wala pong kailangang pondo na ilaan ng gobyerno. Walang dagdag na gastos. Hindi, ito nga ina-announce namin kanina, may local absentee voting. Yung bang mabigyan, di ba? Wala namang, pwede nga silang isabay dun Pwede nga silang isabay dun. Sa proposal ninyo, Kong Ompong, basta't tumungtong na ng 60, basta't senior citizen na, kahit malakas. Kasi merong 60 anyos na, pero parang kalabaw pa sa lakas Opo naman. Basta po, kaya nga, early voting for senior citizen. Ito, si Tata Ernesto Alba ng Bago Bantay, tama, dapat ibukod ang mga senior citizens sa election day para hindi kami mahirapan. Napakainit pa naman tuwing election dito sa atin. Sobra, Mayo yan, kainitan talaga yan. Pag meron pong karamdaman ng isang senior citizen, hindi ito pinapayagan ng pamilya at Ito, si Governor Helen Tan, ang tagal na pong may proposal ng absentee voting for senior citizens, PWDs. I principally authored that when I was in Congress. Sa Senate din po, hindi na-approve. Decades na po yan. Tama po yun. Tama po yun si Governor Tan at siya ay naging chairman ko sa Committee on Health. Anyway, hindi na atupag sa Senado. Sana mabigyan ng chance to. Yung po bang senior citizens party list, anong number ba kayo? Number 89 po. 89. Hindi, kasi yung senior citizens party list lagi naman pasok sa mga sa dami ng senior citizen natin Kaambong, maraming salamat po sa inyo. Umiikot yung party list na talagang may nire-represent. Hinay-hinay po sa pag-ikot. Ingat naman ng maraming tubig. Okay. Maraming salamat po, mga kuyang ko. Yes, sir. Thank you, Kong Ompong. Maraming salamat po. Okay, salamat po. Salamat. Si Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Take it away. Nagdidikit pala ng sticker ng DCRH.
ang ating init dikit sa tag-init promo. Nasaan ba ang ating tagapagdikit? May ano ba yan? May permit ba galing sa Comelec yan? RH6, Sherwin Alparo, where are you? Where na you? Go, 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 Sherwin! Don't you Abangan sa mga transport terminal ng DZRH roaming team at manalo ng instant pa-premyo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash promo. Didikitan namin ang inyong mga sasakyan ng DZRH sticker at magpaikot ng DZRH Roleta at manalo ng groceries, cash, bigas at DZRH merchandise. So ano pang hinihintay nyo? Magpadikit ng DZRH sticker at manalo sa Init Dikit sa Tag-Init. Sticker La Cash promo. Sherwin, where na you? Here na me. Eto na, ang init. Tirik na tirik ang araw, pero syempre titirik din ang mata ng ating mga kababayan. Pag sila'y nanalo sa saya, ha? Titirik sa saya yung mata. Kapag sila'y nanalo sa ating Init-Dikit sa Tag-Init, dito sa kahabaan ng MacArthur Highway sa pamilyang bayan ng Balagtas, Bulacan. Yan na kaya sa mga nais magpadikit ng DZRH sticker, magtungo lamang sa ating location at magpadikit ng DZRH sticker at manalo ng instant mga papremyo mula sa DZRH. So ano pa kanintay nyo? Takbo na dito sa may kahabaan ng MacArthur Highway, dito yan sa Balagtas, pamilyang bayan ng Balagtas sa Bulacan. Ari Summer 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Birthday pala ngayon ni Attorney Melvin Matibag. Attorney Melvin, Oy, Attorney happy Bok. birthday. Attorney Melvin, happy birthday. Binabati ka rin ng PMA Maringal Class of 1988. Yan. Si Kuya Norman Reyes. Kuya Norman Kahapon Reyes. pala nag-birthday dyan sa Lipa, Kumbatsero. Sa Lipa ba si Kuya Norman? Tagapagturo. Magaling na tagapagturo. Magaling. Kuya Norman, happy birthday. At kay Ate Nika Jorge, belated happy birthday. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay araw ng Martes, 29 ng Abril 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, MPD bumuo ng task force na tututok sa kaso ng pagpaslang sa isang party list nominee sa Maynila. Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 49 na iba pa kinasuhan ng human trafficking. National Security Council itinangging nakuha na ng China ang kontrol ng Sandy Cay. Suspect sa Pinoy Festival tragedy sa Vancouver, Canada, may sakit sa pag-iisip. Kinasuhan ng 8 counts ng murder. Publiko binalaan sa Peking fundraising campaign. At estudyanteng boksingero nasawi matapos ang laban sa Occidental Mindoro. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Umuuna ng Special Investigation Task Group ang Manila Police District para investigahan ang pamamaril
kay ang bumbero ng Pilipinas Party List nominee Leninsky Bacud. Inaalam na rin ng MPD ang posibleng motibo sa pamamaslang. Sa inisyal na investigasyon, nakatayo po si Bacud. Ayan po, nakatayo si Bacud sa kahabaan ng Santa Teresita Street, kanto ng P. Guevara Street, Sampaloc, Maynila. Kasama ang iba pang mga individual nang biglang sumulpot ang riding in tandem at bumaba ang back rider ng motor. Saka walang habas na pinagbabaril si Bacud. Makikita pang tila nagmamakaawa ito pong si Bacud sa suspect, pero hindi rin po ito tumigil. Sinubukan namang rumisponde na isang pulis na nasa lugar ng insidente at nakipagpalitan ng putok sa mga suspect. Ngunit nakatakas ito sakay ng motor papuntang Forbes o Lacson Avenue. Talaga ito, skilled yung shooter, assassin. Yung assassin, kumbachero. Nakita mo yung forma niya nung nirarat-rat niya ng sunod-sunod na putok itong biktima. Tapos nung tumakbo, nakipagputukan yung pulis. Habang tumatakbo siya, pinutukan niya yung pulis, tinamaan. Ayan, kita mo yung pagkakatakbo nung assassin. Talaga. Samantala, nasawi naman ang isang 20 anyos na student boxer ng Occidental Mindoro State College matapos ang boxing match nito. Kinilalang biktima na si Mark Mateo Castillo na siyang naging pambato ng Southern Tagalog sa 2025 State Colleges and Universities Athletic Association nito lamang Sabado. Nasa third round na ang laban ni Castillo nang ihinto ng referee ang match dahil sa technical knockout. Sinugod pa sa Camiguin General Hospital si Castillo, ngunit namatay rin kinabukasan. Hindi naman inilabas ng ospital ang aktual na sanhi ng pagkakasawi nito, ngunit tiniyak na nakikipag-ugnayan na sila sa mga concerned agencies and organizations para busisiin ang pangyayari. Hindi naman yung pangyayari na yan, kumbachero. Nakakalungkot. Kaya nga. Gahanap pa naman tayo ng mga bagong Manny Pacquiao, kumbachero. Yung mga humanga kay Manny Pacquiao tapos gustong sundan ng kanyang yapak. Grassroots yan, kumbachero. Maganda nga sana no? Grassroots development. Kaya lang sa init pa lang ng panahon, kahit hindi ka pa nakikipagsuntukan ngayon, hihimatayin ka na Sa sobrang init. Speaking of Sarangani, si Dr. Carl Balita daw, andun sila sa Maitum, Sarangani, nakatutok daw sa 2x2 ang kanilang kinakainan, itong Daginot Eatery. Daginot Eatery. Ayan. Sino bang mga nandyan sa Daginot Eatery, Dr. Carl Balita? Sina Goldie May daw at Tessie Paila. Ayan. Baka masalubong nyo rin si Pacman dyan, dyan sa Sarangani. Oo nga. Lugar niya yan. Oo. Alas 7:13 ng umaga, kinasuhan ng 8 bilang ng murder ng British Columbia Prosecution Service ang suspect sa pananagasa sa isang Filipino street festival sa Vancouver, Canada na ikinasawi ng 11 individual. Kinilala po ang suspect na si Kai G. Adam, 30 anyos, at isa sa tinitingnan ng Vancouver Police na sanhi ng pananagasa nito ay may sakit sa pag-iisip ang suspect. Posible namang madagdagan pa ang kinakaharap na kaso ng suspect sa paggulong ng investigasyon habang nananatili ito sa custody ng lokal na otoridad. Una nang isinantabi ng otoridad ang anggulong terorismo sa malagim na trahedya. Nagluluksa ang Filipino community sa Canada matapos nga ang trahedya sa Lapu-Lapu Day Festival sa Vancouver. Ayon kay Corina Ilarde, tumambing Pinay resident sa Vancouver, ilang minuto lang matapos siyang umalis sa street festival ay isang SUV na ang nanagasa sa mga tao matapos muling buksan ang kalsada. Kwento ni tumambing sa DZRH, unang-unang nakasagasa ang sasakyan bago tuluyang humarurot at inararo ang mga naglalakad sa daan. Kasi binuksan na nila, may mga barikada yan during the event. Pero dahil tapos na, pinapapasok na unti-unti yung mga sasakyan. Kaya nakapasok siya? So parang pinapasok na yung sasakyan, yeah. Apparently, meron siyang nabangga sa kanan. So sumisigaw yung mga tao. Tapos bigla niyang pinaharurot yung sasakyan niya hanggat sa, parang alam mo yung parang bowling na talagang, yung mga nasa daan talagang sinadya niyang sagasaan talaga. Batay sa pinakahuling report ng mga otoridad sa Canada, 11 na ang kumpirmadong patay sa trahedya habang marami pa ang nasa kritikal na kondisyon sa mga ospital. Susunod! Tito Boy!
dating presidential spokesman Harry Roque at Cassie Ong, si Cassie. Yung kaibigan ni Congressman Dan Fernandez. Kinasuhan po ng isang non-bailable offense, qualified human trafficking. Ako po. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Unahing balita. Alas 7:21 ng umaga, kinasuhan na ng qualified human trafficking si dating presidential spokesman Harry Roque, Cassandra Leong at 40 iba pa sa Angeles Regional Trial Court. Kaugnay ito sa operasyon ng Pogo firm na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. kahit na sinasabi lang ni Roque na abogado lamang siya ng Whirlwind Corporation, pumunta naman siya sa opisina noon ng PAGCOR para ipakiusap na ma-renew ang aplikasyon ng Lucky South 99. Ayon kay T, ililipat ang pagdinig sa kaso sa Pasig City alinsunod sa direktiba ng Korte Suprema at posibleng maglabas ng arrest warrant ng korte laban sa mga akusado. Samantala, ang mga wala naman sa bansa gaya ni Roque ay maaaring ikonsiderang pugante. Ipakansela ng pamahalaan ng pasaporte o di kaya ay ilagay sa red list ng Interpol. Pinabulaanan ng National Security Council ang report ng Chinese state media na tuluyan na nitong naokupa ang Sandy Cay na isang maliit na sandbar sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, walang dokumento na magpapatunay sa claim ng China Coast Guard na kontrolado na nito ang naturang sandbar. Binatikos din ni Malaya na sabing ulat na anyay irresponsableng anunsyo at pahayag. Una na ipinakalat ng Chinese state media na nagpatupad na sila ng maritime control sa Sandy Cay sa kalagitnaan pa lang ng buwan ng Abril. Iimbestigahan na po ng pulisya o ng NBI ang ulat na panghihimasok ng China sa eleksyon sa Pilipinas. Sinabi ni NBI Director Jimmy Santiago, inatasan na niya si Assistant Director Noel Bucaling ng NBI Intelligence Division para paunahan ng investigasyon. Nag-ugat ito matapos umapila ang National Security Council sa Chinese Embassy sa Pilipinas na magpaliwanag kaugnay ng umanay pagbabayad nito ng keyboard warriors o troll farm para makialam sa panloob na usapin ng bansa. Nakatakdang lumagda sa isang defense agreement ang Pilipinas at New Zealand. Ayon kay New Zealand Defense Minister Judith Collins, ito'y para sa gagawing exercises sa teritoryo ng dalawang bansa at sa pagpapalakas ng kanilang cooperative activities. Lumipad na si Collins patungong Pilipinas kahapon para sa naturang kasunduan. Magkakaroon din siya ng official visit kay Defense Secretary Gilbert Chodoro bago siya umalis sa Mayo 2. Ang nasabing Visiting Forces Agreement ay resulta ng naging dialogo ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon at ni Pangulong Bongbong Marcos noong Abril ng nakaraang taon. Alas 7:24 ng umaga, naglatag ang Malacanang ng mas pinaigting nitong panuntunan para sa mga media na nagko-cover sa palasyo. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, isang dating reporter na ngayon hindi na konektado sa anumang media organization, ilang mamamahayag ang gumagamit pa rin ng kanilang ID kahit na di na sila miyembro ng Malacanang Press Corps. Sa ilalim ng bagong accreditation rules for journalists ng Malacanang, may kapangyarihan ang Presidential Communications Office na mag-grant at mag-revoke ng media accreditation bunsod ng false reporting. Yun, yung false reporting, konsye, para siyang relative yun kumbatsero Sino mag-determine ng false reporting? Dagdag pa rito. False ba kapag kontra sa gobyerno? Sa gobyerno. Kaya nga, halimbawa, false ba pagka nakababag ni Yusek Castro yung nagre-report? Dagdag pa rito, ang maaari lamang mag-cover sa palasyo ay mga journalist. Ito po yung binabanggit namin ni Kumbatsero kahapon, na hindi bababa sa 5 taong karanasan sa politics o government coverage. Ayun. So mula sa mga media organization,
na 5 taon o higit nang nag-ooperate. Oo, so may qualifications na silang hinahanap. Oo. Kapag halimbawa, paano to? Yung kala Ray Marfil. Oo. Na nakababag ni Ray Marfil to si Secretary J. Ruiz Oo. Saka si Hil Kabakungan. Hindi ba yung TV station na Bilyonaryo Channel? Bago lang yun. Walang 5 taon yun. So bawal sila? Ibig sabihin, bawal silang magpadala ng reporter doon sa Malacanang. Baka sabihin nila Ray Marfil at saka ni Hil Kabakungan pinipersonal mo sila. Okay. Dahil sila nag-ulat tungkol dun sa isang isyong may kinalaman siya. Ayun. Baka ganun ang maging itsura nun. At saka yung binabanggit namin ni Kumbachero, kahit na 2 taon o 1 taon pa lang yung reporter, pagka magaling talaga at inassign nung TV network o radio network doon, ano pakialam ng Malacanang doon? Ano pakialam ng Malacanang doon sa pagpili ng i-assign sa kanila? Talaga. Anak ng bakang dalaga naman. Gumagawa ng sariling ng bagong problema ang Malacanang. Nako! Itinaas na sa alert level 1 ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon kasunod ng phreatic eruption nito kahapon ng umaga. Ayon sa PHIVOX, nagbuga ang Bulkang Bulusan ng Abo na abot sa 4,500 meters. Kaugnay nito, naiulat ang ashfall sa mga barangay sa Cogon at Bolos sa Irusin, Sorsogon, Puting Sapa, Guruyan, Buraburan at Tula-Tula Sur sa Huban, Sorsogon. Paalala ng PHIVOX, posible pang magkaroon ng phreatic eruption sa bulkan kung kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Susunod! Tito Boy! Sino itong magaling na aktor? Mukhang kailangan daw kumuha ng anger management session. Dahil sa sobrang galit, pinagbabato ang gamit sa taping. Pati salamin. Ng makeup artist, nagkabasag-basag. May anger problem nga pala yan. Yan at iba pa sa aming pagbabalik. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This pangunahing balita. Ay. Kumusta na yung mga nang-aakap dyan? Yung mga huwag masyadong mahigpit, ha? Hindi, yung reklamo talaga sa akap. Ulitin natin, para sa amin ni Kumbachero, isa po itong magandang programa. Magandang ideya sapagkat hindi mamata-mata ang mga nagtatrabaho. Yung po mga employed pero maliliit po yung kanilang mga sweldo. Hindi naman po sumasapat din, kailangan din nila ng ayuda, kaya may akap, may akap. Ayuda sa kapos ang kita. Kapos ang kita. Ibig sabihin, may kita, nagtatrabaho yon. Kaya lang Kumbachero, katakot-takot din pala ang hinihingi dyan. Meron daw, ang mahaba daw ngayon na pila, notaryo. Dahil may mga pinanonotaryo pa pala ngayon sa akap. Ganon. Siyempre, gagastos kayo ka ng transportation para sa payout. Tapos pipila ka ng hanggang gabi para makakuha ka ng payout. At kung ano-ano pa. At kapag minalas-malas ka pa, yung namamahala doon, may party pa doon sa akap, Kumbachero. Hindi maibibigay ng buo sa'yo. Bakit nyo pinahihirapan yung mga beneficiaries? Tinuro na namin sa inyo ni Kumbachero kung paano yan na hindi pa magmumukhang namamalimos, nagbibigay kayo ng palimos sa mga tao, kayo mga politiko. Tinuro na sa amin siya. Tanong niyo kung paano. Sabi niya, paano? Paano? Di kausapin niyo na lang yung mga kumpanya. Kausapin niyo yung mga kumpanya na kung saan nagtatrabaho yung magiging beneficiary ng akap. At pagkatapos, isama na sa payroll nila yung akap. Yung pera wala nang pila-pila. Para sigurado, pula, puti, asul, ano man ang kulay nung qualified naman. Kahit sino sinusuportan yan. At doon pa malalaman nyo kung talagang qualified yung beneficiary na yun. Totoo. Gustong-gusto nyo pinahihirapan yung ating mga kababayan. Ba't kaya ganun yung ibang politiko?
Pangarap yata nila na sila sambahin na ng mga tao eh. Kailangan yata talaga ganun. Sasambahin na sila ng tao. Binigyan ko kayo ng pera. Kahit hindi naman kanila yung pera. Magpalit na nga lang tayo ng bubong, kumbatsero. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Si Japse Taruk. Birthday pala, kumbatsero. Happy birthday, Japse. Binabati ka ni Ascom Jet Marunilla. Matindi naman. Tindi ng tagabati mo. Meron pa isang bumabati sa'yo, si Kapopo. Ora! Magandang umaga kay Engineer Chito Paz ng Lucban, Quezon. At kay Engineer RJ Panaligan ng Nueva Ecija. Ayun. Kumusta na po mga engineers natin? Ito pa lang si Verde Feliz Jimenez Manzanilla, alias also known as Feifei, ay nagbe-birthday ngayon. Ayan, bunsong anak ni Ka Jun Manzanilla at Jamil Jimenez Manzanilla mula dyan sa Okinawa, Japan. Doon pala sila ngayon. Magandang morning. Nanonood sa atin si Kuya Will. Kuya Willie Revillame. Bigyan ng jacket yan. Hindi mo pa kami nabibigyan ng jacket. Kahit mainit. Gusto net. Talagang malakas to si Kuya Will. Lalo dyan sa may Central Visayas. Kuya Will, bigyan mo sila ng jacket yan. 7:39 ng umaga. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH Pangunahin. Alas 7:43 na po ng umaga. Nabanggit na namin ni Kumbatsero, home stretch po ngayon. Ito na yung kumbaga sa karera, talagang ibubuhos mo na ang lahat-lahat ng lakas mo. Talaga. Kahit na umitim ka pa. Kahit sobrang init ng panahon. Dahil lang basta sa sunblock, inuulit po namin, kailangan yan. Gumagamit kayo yan. Kung gusto nyo ng pinakamahusay na sunblock, PM is the key. Yung SPF 200 siguro SPF 300. 300. Mas matindi yung para tayo mga yung mga gumagamit talaga na skincare. Tama-tama ang lagi rin po umiikot araw-araw. At laging nasa initan. Andito po sa atin, umitim na nga si Diwata. Si Deo Balbuena ng Vendors Party List. Diwata, Deo, kumusta kayo? Okay naman. Okay. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng 2x2. So okay naman po. So araw-araw tayo nag-iikot para sa mga palengke, sa mga vendors pinupuntan talaga natin para maging aware sila na may vendors party list. May kakampi na kami mga vendors. Kayo ba yung nagsa-sunblock? Actually, nung nag-umpisa nga kami mga panya, maputi ako, mistisa ako. Sa sobrang init kasi ng panahon ngayon. Kaya nangitim ako ganito ng itsura ko ngayon. Ganun ba? At nandito rin po, kasama niya si Attorney Willie Rivera. Siya po yung Secretary General ng Vendors Party List. Attorney. Good morning po, Katunying at Sir Jerry. Masarap na araw po ngayon kasi medyo malamig-lamig po kasi usually nasa initan po talaga kami every morning. Kaya maganda po na nandito makapag-share naman po ng aming mga experience dito sa palengke po. Opo. Siguro po, kayo po yung Secretary General, hindi po kayo nominee. Hindi po ako nominee. Kaya hindi pala kayo nominee. Ang first nominee, si Tita Malulipana po. Tita Malulipana. Tapos, kayo'y pangatlong Hindi po, bali fourth nominee po ako. Fourth nominee. Si kayo naman ang Secretary General Secretary General. Okay. But kinaklaro lang natin, baka malito ang iba nating kababayan. Po. Okay. Ano po ba ang kalamangan at o pagkakaiba nitong vendors party list? Kasi meron ding iba pang mga party list na
they also represent vendors eh. Yes po. Opo. Opo. So sa lahat po ng, siguro lalahatin ko na po yung lahat ng tumatakbong party list, 156. Out of the 156, ang vendors party list lang po yung nangangako na magkakaroon ng satellite office, hindi po doon sa mga munisipyo, kundi po doon mismo sa pamilihang bayan o lungsod. Kasi ang gusto ho namin dito, on the grounds po, maramdaman, makita at magkaroon po ng boses sa mga manininda po. So, ito po, hindi kami magtatago sa 4 na sulok na kongreso. Kumbaga po, kami po yung bababa at ibababa po namin yung serbisyo. We want to reach yung unreachable. We want to give voices doon sa mga unheard po. First time ba ito kung sakasakali na magkaroon ng satellite office doon sa palengke? Tsaka yung representation kumbatsero ng vendors. Ng vendors. Ngayon lang ba magkakaroon talaga ang party list system kasi natin medyo matagal-tagal na rin. At kung ano-anong sektor na ang laging may pinapakilalang representation sa kongreso, first time ba ito kung sakasakali? At anong kaibahan ang sa tingin ninyo magiging mai-offer ninyo? Opo, Sir Jerry, Katonying, actually, first time po ito. Kasi alam nyo ho, pag mga nasa palengke, strong-willed po ito at strong character. Kaya medyo mahirap po silang i-represent, siguro sa tingin po namin. Kasi sa pag-iikot ho namin, hindi naman ho kami katulad nung iba na nagmo-motorcade lang. Sinusulok-sulok at sinusuyod-suyod po namin yung mga nasa stalls po ng bawat palengke. Kaya alam nyo, makakarinig ho kayo na medyo maanghang na salita, mga bakit ngayon lang, bakit ganito. Pero kami ho, wine-welcome ho namin yon kasi hindi ho kasi magkakaroon ng tamang representasyon kung hindi ho namin sila susuportahan at uunawain po. Totoo yun, kapag common yun, sasabihin ang tagal-tagal ng vendor. Ba't ngayon lang kami... Dahil lang ba kay Diwata, kaya kayo nabuhay? And then, si Diwata, bakit kailangang magkaroon ng representasyon? Siguro bago natin itanong yun, mahirap bang i-represent ang mga nagtitinda o mga vendors? Mahirap ba? Mahirap kasi 'di ba base sa mga karanasan ko, 'di ba, bilang isang Paris vendor talaga. So, ang pinakamahirap doon yung time na kukunin yung mga gamit mo, yung mga paninda mo na inutang mo lang yung puhunan, 'di ba? Tapos hindi mo alam pag nakuha na yun kung saan ka pa kukuha ulit para puhunan mo ulit kinabukasan. So, kailangan talaga namin siguro ng tutulong sa amin para iayos yung mga problema sa mga vendors. Problema yan ng mga illegal. Oo, yung mga iba. Walang sariling pwesto talaga. Nasa plano nyo ba yan? Yung gumawa ng pamamaraan para mabawasan, ma-minimize, kung hindi man totally mawala, yung tinatawag na mga illegal vendors? Opo, kasama na po yan sa plano. Sa bawat babaho kasi namin, sa lahat ng mga palengke, kasama na din po doon yung pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para magkaroon po ng vendors hub. Yung vendors hub po, doon po lilipunin yung mga walang mga pwesto. At doon po papalakasin para yung turismo at ekonomiya ng lokal na pamahalaan lumakas po. At magkaroon ng kumpiyansa at confidence ang bawat manininda, hindi sila mapapaalis doon. Oo nga, yung bang Paris Hub sa'yo na yun, Diwata, yung lugar nun yun dito? Dito, siya malapit sa Senado. Sa akin yun, pero yung lugar, nakipisto lang ako. Pero hindi kasi naman kayo pinapaalis? Hindi na, kasi parang nasa private na siya. Kasi diba dati nasa kalsada lang po ako, nag-umpisa pa lang ako. Pero ngayon, nasa pisto na ako. Malaki ng renta ngayon doon. Medyo. Mahirap din pagka sumisikat no? Na tinataasan ang renta. Yung pong mga, ito huling punto na lang, yung pong mga vendors, di ba, hindi naman nare-regulate kung ano yung tinitinda. Halimbawa, yung lutong pagkain. Sa lutong pagkain tayo, hindi mo nga alam kung pasado sa sanidad o yung quality. Kumbaga, pag may nalason dyan, may na-food poison dyan, parang kung magkakatabi kayo, dama yung buong community. Ano yung naiisip yung paraan para maiwasan yung ganong klase ng mga problema? Opo. Sa amin po dito sa Vendors Party List, yan po yung pinakatinututukan po namin. Yung
libreng training and seminar para maiangat po natin yung standards ng pagtitinda po. So, ang amin din po dito, kasabay po nun, kasi gusto ho namin, hindi lang ho masarap yung pagkain, kailangan presentable at saka malinis po. Kasi nauuso ho sa atin, mura na, madumi pa. Hindi ho dapat ganun. Mura na, madumi pa. So, sa amin ho, kasama din ho yun sa aming advokasya na magkaroon po ng libreng training and seminar. And of course, ito po yung sanang iaakda namin. Sa lahat po na magtitinda, ito ho yung medyo hindrance po sa lahat. Kinakabahan ho lagi at natatakot silang sumabak sa pagnenegosyo dahil ang daming requirements. Sobra nga. Opo. Ang gusto ho namin sana dito, hihimukin namin ang bawat lokal na pamahalaan at mga ahensya na magkaroon ng training muna sila ng konti, then post-audit na lang po lahat. So hayaan mo silang magkaroon ng laya na makapag-negosyo ng maalwan po, na hindi po sila pahihirapan sa una. Yun po. Ayun. Kumusta naman sa survey? Sa tingin nyo ba aabot hanggang kay sa port nominee ninyo? Ay, sa tingin ko naman, medyo pasok naman po sa survey. So patuloy lamang po ito. Magandang balita din ito para sa amin na mas maraming naniniwala talaga na ang vendors party list talaga makakatulong talaga para sa aming mga vendors. Ayun. Masungit ka nga ba, di ba? Hindi. Marami lang siguro ang hindi nakakilala sa akin na parang masungit tingnan. Pero ganun talaga ako. Anong gagawin ko? Hindi, saka yun namang mga nagbablog kasi. Nakita ko yung ibang mga vlogs eh. Yung bang may ginagawa ka. O kaya nakanganga ka, kukuhanan ka na, mga gano'n naman. Yes, ayun nga po yung yung naging viral ko dati na parang may nagpapapicture na, tika lang kasi may ginagawa ko. Noong time kasi ngayon, Katon Ying, ayun yung kasagsagan na super dami ng tao ng haba ng pila. Kasi doon sa parisan ko talaga, ako lang lahat ang nag-handle nung una. Ako na mamalingki, ako ang nagluluto, nagsaserve. Kasi mas priority sa akin kung paano ko masisaban yung pagkahaba-haba ng pila na makatikim silang lahat. Yun ang hindi naintindihan ng iba na pag sinabi ko mamaya na may ginagawa ako parang mataray na puputulin yun. So, puputulin yun. So ganun ang mga nangyari. Yung ibang nasa social media naman ay niwala sila doon sa ginawa ng vlogger na nagpapadami lang din ng views. So yun, wala tayong magagawa doon. Hindi, pero alam ko naiintindihan ng ating mga kababayan niya. Katulad nung sinabi mo, ang isang typical na vendor, siya na mamalengke, siya ang magluluto, siya magtitinda hanggang sa dulo ng araw, siya pa rin ang maglilipit. Oo, ang hirap kasi sa naranasan ko, halos hindi na nga ako matulog kasi nung time na ang daming customer ko talagang tinutukan ko din talaga na sabi ko, para at least kasi ito na yung pagkakataon para sa akin to, kaya hindi talaga ako nagpabaya, ako talaga yung nakatutok, hands-on talaga ako doon. Mayaman ka na ba ngayon? Hindi naman, tama lang. Yan nga alahas. Salamat, Diwata. Thank you so much. Hindi pa kami nakakatikim nung Paris mo. Kakaiba nga ba talaga yung Paris ni Diwata? Andito lang naman kami, ha? Sige. Malapit lang ako dito. Mga walking distance lang. Walking distance. Salamat, Diwata. Attorney Willie. Thank you at good luck po sa vendors party list. Anong number nyo? Number 67 po, Katunying, Sir Jerry. Maraming salamat po. Thank you. Si Attorney Willie Rivera, hindi na umabot si Tita Malu. At di bale, representative naman si Mother Malu namin dito. At si Deo Balbuena. Oras po natin, 5 minutes bago ang alas 8 na umaga. Dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Parang nag-uumpisa pa lang tayo meron palang convention, kumpatsero. May convention. At ito yung first national convention ng mga LTO accredited medical clinics. Ngayon na pala. April 29, gaganapin dyan sa Midas Hotel sa Pasay City. Ayan, kaya iniimbitahan daw lahat ng LTO accredited medical clinics. First National Convention, Midas Hotel, at tawagan nyo lang daw si Marlene Alyanigi sa iba pang mga impormasyon. Si Marlene? Parang pamilyar sa akin si Marlene Alyanigi. Kilala mo yan, kumpatsero. Marlene, ikaw ba yun? Lagi kayo sa Katon Yings, no? Doon kayo nag-meeting. Magandang umaga po sa mga taga Land Transportation Office. Natutuwa tayo dahil mukhang mareremedyohan na
ang mga fraudulent, mga double entry ng insurance, kumbatsero. Yung bang magpapa-insure ka, yung TPL ang tinutukoy ka, yung TPL, hindi lang pala ikaw ang may-hari ng number na yun. Kota-kota. May iba pa. Kaya nga, naku, maniwala kayo. Kagagaling talaga ng iba nating mga... Gumawa ng pagkakakitaan sa illegal. Ng iba nating mga kababayan. Ay, Kuyang Jerry Haspio, panayang pangungumbida diyan sa kanyang anong ala nung resort mo diyan sa Sariaya, Quezon? Sariaya, Quezon. Meron daw Miss Sariaya. Oy, na doon gaganapin sa kanyang resort diyan sa Quezon. Ay, Kuyang Engineer RV Victorino ng Bataan. Kumusta ba dyan sa Bataan? Yung mga Garcia naman yate, walang kalaban dyan eh. Sa Bataan. Inukwento ko kung batsero, kung magpapalit ako ng probinsya, yan din naman sa malapit-lapit dito sa atin, kung from Nueva Ecija. Gusto kong lugar yung Bataan. Ang Bataan kasi, andyan lahat eh. Merong kapatagan, may kabundukan, may karagatan, magaganda rin ang mga bahaging tubig, mga ilog, tawa. Ay, nako. Alam niyo na yung ibig ko sabihin. At meron kang Bataan Nuclear Power Plant. Yun ang matindi. Pinakamatindi ron. Ayan. Mayor Japet Inton ng Hermosa, Bataan. Maganda morning. Bye! Happy weekend! Damdaming Bayan, susunod na. Life goes on long after the thrill of living is gone. This time check is brought to you. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo, isang bansa, isang